Journalism pag-uusapan natin. Baka mamaya mapunta tayo sa stand-up ko. Oh, wala sa Anyways, nandito tayo sa Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. Kita nyo, medyo serious kasi pinekta. In-explain ko na yung joke, wala na agets eh. Andito tayo to talk about journalistic integrity or non-integrity with the one and only Christian Esguerra. Yes. Thank you. Welcome to the show, kita mo. LED board yan. Oo nga, salamat. Nakakabilib eh. Pinapalig ko kayo pero ito pala yung set, no? Thank you for having me. Thank you. Yun, ano lang naman to, usap-usap lang and wala lang, parang iniisip kasi namin, parang yung ginagawa ko ngayon, tinatry kong kunin yung mga topic na pinag-uusapan ng mga talagang maratalinong journalist tulad nyo. Tapos tinatry kong gawing accessible. So, why not, 'di ba? Kumuha na tayo talaga ng journalist itself, 'di ba? Nakikita ko yung work nyo sa Facts First. Sobrang tapang, by the way. Ano na 'yun? Parang yung tapang ba na part of the journalism, parang minimum requirement na ba 'yun or paano? Honestly, pag seseryosohin natin yung journalism, dapat nandun yung tapang. Okay. Kasi parang hindi ka pwedeng mag-survive sa journalism without that eh. Yes. Yung grit, di ba? Oo. Kasi marami kang masasagasaan eh. Oo. Di ba? Politiko, negosyante, kapwa journalismo. Yes. Marami kang matatapakan. Kaya sinasabi ko nga sa mga estudyante namin, pag pleaser ka, hindi ka pwede mag-journalist. Yeah. Kasi Oo. kailangan mo laging tumindig eh. Pag nanindigan ka, sigurado may magagalit sa'yo. Yes. Kung gusto mo ng views, baka hindi journalism ang dapat mong gawin, ano? Pwede. Oo. Pero at the same time, the way that you dispense your work ngayon, lalo na nasa YouTube ka, and you're live, I think, Every day. Every day. Weeknights. Weeknights. So, may weekend ka naman. Mga 5 days a week. Meron no? naman. Ang hahaba, nakikita ko yung mga episodes mo, parang 1 hour just to talk on this and everything. Hindi ka napapagod? Hindi naman. Kasi nung nasa ANC ako before, every day din yung political talk show ko. Gets. Morning naman, tapos naging gabi. Yun yung after the fact, tama ba? After the fact. Tapos ito, I decided na nung nag-shift ako sa YouTube, sabi ko, try ko muna 3 times a week. Okay. Eh, parang mabibiting ka rin eh. Kasi minsan may topic na gusto-gusto mong pag-usapan. Hindi mo magawa kasi hindi ka nakaschedule, di ba? Oo. So, naisip ko, gawin ko na every night. Okay. Para lahat talaga makuha, ma-capture mo. So, you have your ear on the ground all the time. Dapat. Oo. Nakikipag-meeting, nakikipag-usap. Tapos May importante research team pulso. ka or... Basically, one man siya. may tumutulong sa akin pag doon sa mga production when it comes to explainers. Yeah. Gumagawa kami ng mini-docu. Yes. Doon, kailangan may team ka na. Yeah. Pero pag sa live, siya? One man. But that's a really nice format din. Kasi a lot of people, lalo na dito sa Philippines, headline readers tayo. Alam mo yun? Parang we see the headline and then we share. And it goes with like all sides of kung anong klaseng liberal ka or traditional ka, opposition or pro-admin ka. Parang ang dami kong kilala na parang, binasa mo ba yung article? Tapos nag-form ng opinion, nagdebate na. Exactly. Nag-aaway na sila ron. So parang, guys, hindi yun yung tamang pinag-aawayan and everything. Ano yun? Like, yung ganong klaseng explainers na ginagawa mo and yung content na ginagawa mo, is it to, frustrate ka ba pag headline lang yung kinokonsume? Minsan. Nakaka-frustrate talaga. Kasi nga yun ang challenge sa journalism, diba? Ever since. Yung format ng dyaryo, headline reading, tapos iba, manonood lang ng headlines sa newscast. Tama. Hindi naman papanoorin ng buo. Yung content, Tapos magpo-form na opinion. Ganun din, di ba? Sa social media, titingnan yung tweet, titingnan yung captions, may opinion na. So, ang challenge talaga yung i-hold yung attention ng mga viewers. Yeah. How do you do that now? Honestly, In this day and age. I learned from people like you. Oh, wow. Seryoso, pinag-aaralan ko yun eh. Even from the enemies, yung sinasabi natin na nagpapakalat ng disinformation online. Kasi merong reason bakit sila kinukonsume. Yeah. Hindi natin pag-aaralan yung disinformation itself, pero the way they deliver it. Yes. Kumbaga, the kind of imagination or that they capture, tapos yung narrative control that they have. There are certain techniques that we can learn eh. So, it's a work in progress. Pero maganda kasi dito in this day and age, parang the platforms give us opportunities to reach a wider audience. Yes. Kasi di ba frustrating? Kunwari ikaw sa stand-up comedy or sa journalism din, di ba? Ang ganda ng material mo, meron ka mensaheng gustong tumbukin. Pero parang wala masyado nanood. Iba yung take away nila. Oo. Kailan yung pa yung masaklap dun. Okay, special report. Gumawa ka, kunwari,
5,000 words, 2 parts. Pag tingin mo, nakabasa 3. Ngayon, sa social media, di ba, meron kang analytics. Nakikita mo yung, yung talagang reach mo. Nandun yung challenge to sustain it. So, pinag-aaralan ko yung mga stand-up comedy. And mahirap It's very hard. Like, lalo na ngayon this day and age, actually, ang stand-up comedians nga parang makikita mo na kung sino yung mga nag-a-adapt well. Kasi before, we used to have like a short set is a 5-minute set. Now, if you post a 5-minute clip, mahaba na yun. Oh, di ba? Ngayon, it's 1 minute na is the, I think, maximum, no? Can journalism exist in that space kaya? Ganun? 1 minute, 15 seconds? We have to. Actually, nakikita ko rin sa analytics kasi meron kami ginagawa almost every week na explainers. Minimum sa YouTube, mga 8 Very minutes. well made, Kaso, pag naisip mo, 8 minutes, kalaban namin kahit sino Oo. Imbis na panoorin yung 8 minutes, baka ma-detract sila, panoorin na lang yung 1 minute. So, we also experiment, mga 1-minute videos. Yung medyo punchy lang, just to deliver the message. We have to exist kasi nandun yung tao Tama. Is that why you made that shift talaga from ANC anchor to talagang YouTube na lang? Sinibak ako Sa ANC. Yun ang reason. Yung pala yun. Okay. Twice ako sinibak doon. I used to be an anchor sa ANC, political journalist. From The Inquirer, I joined ABS-CBN 2015. Sinibak ako ng 2020 and then 2022. So, journalistic differences with the CEO. Oh, really? Meron kaming mga intense... It's not the franchise thing. Kasi ang ANC nasa cable, di ba? Hindi. Medyo, yung ganitong journalism kasi, parang ayaw nila masyadong matapang daw. Binabanatan mo yung mga... Gets. Nagde-deny ng franchise ng ABS. So, matindi yung censorship. So, ultimately, umabot na rin sa... It came to a head na, syempre, sino bang pipiliin sa'yo? Pwede ka matanggalin, indispensable. Empleyado ka. So, noong 2020, I started the podcast, yung Facts First. Sabi ko, bilang na yung oras ko rito So, umabot naman ng 2 years bago ko entirely sinibak. So, dun ko na siya blast na live. Pero, sa akin, I'm thankful na nangyari yun. Yes. Kasi, yun yung adage na na parang, with that challenge, talaga may opportunity. Mas may freedom Yun nga I Kasi think so. napaka-ano ko di ba pag di ba yung creative process, just like stand-up comedians, importante yung independence mo. Yes. May control ka sa material, wala nagse-censor because alam mo, responsible ka enough to handle it. So ngayon, I'm very happy kasi arguably, I was the first na pumunta sa linya na yun Pero ano siya, force of circumstance So sabi ko, okay na rin pala na una ka rito. Kasi Blessing in disguise. Blessing in disguise. Thankful ako doon. To your point tama ka Parang, lalo na sa TV, to my, sa craft ko with comedy, talagang kahon na kahon ka doon. Kung hindi man kahon, limited. May limitations. Kumbaga parang, hindi kompleto yung may express mo doon. And honestly, I always say na parang, pag tatanong mga tao, ba't di ka mag-TV? It's because I don't think I can do well in TV. Parang, pag nag-guest ako sa Showtime, naalala ko dati, pag mag-aano sa akin yung mga host, magbabante sa akin yung mga host, lahat na naiisip ko, hindi ko masabi. Kasi sanay ako ng gabi. I-censor mo yung sarili mo. Parang, teka, alas 12 pa lang Wala, hindi ko ata pwede sabihin yun. I guess it's really the same with you guys. Lalo na kung meron kang bit-bit, you're representing the channel. So talagang, na under fire pa, di ba? So, tsaka marami kang interest sa masasagasaan. Kunwari, may tatawag na negosyante, bakit tinamaan yung interest namin because of this? Oh my God. O kaya politiko na tatawag. So, makakarating sa'yo yun. Sasabihan ka. Minsan, sabihin sa'yo, huwag mo na i-guest to. Nakalinya na Di ba yung ganon? I guess yun yung positive na makikita mo with this day and age. Like, kunwari, okay, everybody is a creator. You're basically consuming people's work na they shot themselves, di ba? So I think yung platform na yun talaga is a great help to people like you na talagang gusto mong i-pursue yung work mo ng unbridled and unhindered. So far naman, wala namang ano. Wala naman. Hindi, ang challenge lang dun kasi, you also have to be responsible. Kasi I make a distinction between censorship, which is a no-no, and self-regulation. Kasi alam mo naman dapat yung responsibility mo, di ba? Ang rule ko dyan, platform. Dapat lahat ng sasabihin mo, lalabas sa bibig mo, isusulat mo. That has to be objectively verifiable. Diba? Kunwari, si Sara Duterte, ilan ba yung natirang security detail niya? Lahat based on facts, and then you form an opinion. So you have to be very, very responsible pa rin. Yun yung, dun ako talaga hanga, sir. Kasi sa simula pa lang, ang pangalan ng show mo, Facts First,
Hindi mo pwedeng sabihin opinion based. Ano to? No, yun, challenge actually. Yeah, very challenging. And parang talagang kinorner mo yung sarili mo into really being, tawag doon, verifiable and kumbaga undeniable na ano. Ano yun? By design yun talaga? Gusto mo talagang take on that challenge na... Di naman. Kasi yung Facts First kasi nagsimula siya. Naisip ko yung title na yun nung nasa ANC pa ako. Oo. We introduce a weekly explainer. Okay. Naisip ko yung title Facts First, Yeah. 2019. Tapos nung nawala nga ako ng 2020, sabi ko, pwede ko bandalin yung After the Fact. Oo. Sabi ko ako naman nag-isip ng title eh. Sabi nila hindi Ikaw. Tinrademark namin eh. Sabi ko Okay. sayang. Sabi ko yun na lang Facts First, hindi Okay. yun naman yata na trademark. So parang ano lang siya, hindi naman yung sinadya na gusto mong sabihin na ikaw is a Mr. Fact. Fuckboy ka na. hindi naman gano'n. Wala namang conscious effort. Pero laking pressure nun na you put yourself, di ba? Just for Oo, kasi choosing a title. babariling ka ng trolls eh. Ng mga Exactly. loyalists sabihin sa'yo. Akala ko ba facts eh, bakit Ah. ganito, di ba? So, dapat talaga yung stock knowledge, understanding, tsaka yung context making, Yeah. tsaka research matindi. So, you do a lot of content. If you're live 5 nights a week, and then you have these parang mini content pa once a week and everything, do you, tawag nun, anong selection process mo? Kasi I'm pretty sure you can't cover everything, di ba? Even sobrang dami na ng ginagawa niyo. What makes something worthy na pag-usapan? Unang-una ko iniisip yung pinaka-relevant eh. Kunwari yung, I imagine myself na, ano ba yung gustong, or ano yan eh, it's a balance between needs and wants. Aha. Diba, pag journalist ka, isipin mo, eto gusto ng tao. Yeah. Pero dapat i-balance mo rin sa kailangan nila malaman. Aha. Kasi madali ibigay lahat ng gusto, di ba? Pwede kong kumain ng kuko eh. Aha. For views, di ba? Yeah. Tama. Tumulay sa apoy, di ba? Pero sa lubid. Yeah. Pero it has to be a healthy balance. For example, ano ba yung kailangan ngayon? Ang sa akin kasi malinaw eh. Gusto ko ipaintindi yung issues kung bakit magnanako yung mga politiko pero bakit nananalo. Yeah. Governance issue, di ba? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng connection? Alam mo namang sabit-sabit to sa corruption, pero binoboto. Binoboto, yeah. Issue sa akin yung political patronage na ang hirap ipaliwanag sa mga tao kasi hindi mo masising botante, for instance. Iboboto ko pa rin siya kasi sa akin smart vote yun eh, dahil nagbigay ng ayuda eh. Yeah. Ayoko na intayin yung mga political scientists na magkatotoo yung mga sinasabi nila. Long term, Gets. ito dapat gagawin natin. Oo nga. Kailangan ko na eh. Ah. Diba? So, yung mga bagay na very complicated, na kailangan explain sa mga Yeah. tao. Yun din yung parang another challenge that you really just happily take on. Everything is a very complicated topic, lalo na kung politics. Tapos, yung pa, meron ka pang burden of being honorable and everything, di ba? So, parang it's a very, very hard thing to take on. Pero you seem to, alam mo yun, like, in-imagine ko, pag nakita kita in person, baka mas stress ka pa eh. Pero mukhang mas Mas nag-enjoy ako ngayon. mas Seryoso. nag-enjoy ka ngayon, no? Kaya pag may nagtatanong parang don't you miss TV? Yeah. Tapos parang hindi mo na-miss yung dati ka lumalabas ka sa TV. Sabi Yeah. ko, parang in all honesty, enjoy ngayon. Yeah. Kasi may full control ka sa content mo. Tapos, yung gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. Oo. Tapos, yung imagination is, yung creativity is unlimited. Yeah. Di ba? Yun yung tawag doon, I guess, double-edged sword na naman yun. The more freedom you have, the more things you can say, and then sabihin mo na hindi ka na part ng big news company, but that could also be a shield Yes. for you. Totoo But yan. now, you are literally Christian Esguerra. Pag-click mo sa channel, Christian Esguerra talaga. Tsaka may vulnerability. Yeah, oo Kasi nga, pag wala ka sa big company, Yeah. syempre, pwede kang iharas ng kahit sino. Oo. Tsaka kumbaga parang hindi takot yung tao sa'yo, I guess. Parang ganun. So, how do you deal with that? I'm pretty sure kasi ako, gumawa lang ako ng content na parody of anything, satire on politics, ganyan. Nakakuha na ako ng mga tao papatalan ng baril nila, ganyang klase, di ba? May ganun sa akin. Pero hindi naman ganun katindi. Meron yung nagme-message before. Pag nakita kita, hasampalin kita ng tsinelas. Tapos yung mga nagme-message. Tsaka mga lugar na hindi mo na pwedeng puntahan. Mapadaan ka dito. Parang ganun, di ba? Oo. Sabi yung papatay. May mga ganun. How do you deal? Nung una kasi bothered pa ako, pero simula lang. Ini-imagine ko kasi, pag itong tao na ito ba, kaharap ko, masasabi ba niya sa akin? I doubt it, di ba? Pero kung pwede niya sabihin, Yeah. nandun pa rin yung possibility. Naisip ko naman, baka rin bugso ng damdamin.
pwede. Kasi dati may in-out ako na ganyan ng mga nananakot. Oo. Eh di in-out ko. Yung iba nag-message siya, pasensya ka, lasing na lasing lang ako. Sorry po, hindi ko sinasadya. So, pag kina-call out mo sila, nagko-convert eh. Kasi hindi Oo. na alam na, siguro sa realm ng utak nila, pag TV, pag nagreklamo ako, hindi ako nakakarinig pabalik eh. Pero Oo. kapag internet, di ba, posible talaga eh. Eto kasi nag-engage ako. Kunwari yung mga nagdi-DM, sinasagot ko. Ah, talaga? Grabe. Oh, thank you tapang. po, ganyan-ganyan. Yung iba naman, sinesearch ko, kunwari inaway ka. Ito, napaka-basic, no? Yung mga nang-aaway. Kunwari, sabi ko dati, pag ako ba nag-argue na wag bumoto sa magnanakaw, siguro naman wala nang sasalungat sa akin. Kasi sino ba naman gustong bumoto sa magnanakaw? I'm wrong. Yes. May sumasagot pa rin. Pinapatamaan mo si ano, no? Oo. O kaya, sino gusto mo iboto? Yung puro dilawan? Sabi ko lang, huwag mo sa magnanakaw, di ba? Pumili na maayos. Yung hindi election, sinasabi ko yun. Pag tinignan ko yung profile na nag-aaway, basic na basic. Yeah. May Bible quote. May picture Profile ni Mama. picture ng anak niya. Oo, may anak. Tapos may picture ni Mama Mary. Tapos minsan tinitingnan ko, ano kaya nangyari dito? Sobrang relihiyoso. Parang hindi na-convert yung hindi na-translate. Sumasagot sila? Hindi lahat. Hindi lahat. Tinitingnan ko lang yung profile. Sabi ko, huhulaan ko eh. Pwede ako makapagpustahan. Pagtingin ko sa profile to sa Facebook, eto yun. May Bible quote, may Mama Mary, may anak na May kami. bingo eh. May bingo card ka na pwede mong i-checklist eh. Iba nang matanda. Yeah. Exactly. Yun yung sinasabi ko na parang may isip mo na pag nagsabi ako ng ganito na sobrang generally acceptable, no to magnanakaw. 'Di ba? Ganun. May ginawa din akong content na ganyan sa TikTok. Parang ang dating ko parang my first day in government. Parang ganun. Tapos parang ang satire is parang, guys, baka try natin wag magnakaw. Parang ganun. So, inisip mo, di ba, bida ka sa lahat, all sides. Meron pa rin mga pinaka-naalala, tumatak talaga sa akin tong justification niya na parang, ano ko ba, lahat naman tayo nagnanakaw. Parang ganun. Sabi ko, ha? In-offend pa rin. Oo, parang ganun, na-offend. Parang sinabi, ikaw ba, nung nag-aaral ka, tapos nag-cutting classes ka, di ba parang nagnakaw ka ng pera ng magulang mo nun. Parang ganun. Basta sobrang weird nung ang layo, ang haba, ganyan kahaba yung comment niya. Just to justify na okay lang magnakaw. Ewan ko kung bakit. And then, tama ka. Pagka-click ko, Bible quote, pamilya, anak, kompleto. Pag ganun, tinitingnan ko, sino ba rito yung pwede pang mapaliwanagan? Actually, I don't consciously try to convert them. Kasi parang masyadong presumptuous, di ba? Yeah. Parang sabihin mo, maling iniisip mo, palitan natin. Parang preachy masyado. Yes. Saka nagda-drop lang ako ng hints na ito yung totoo eh. Oo. Kasi sinubukan ko yun before eh. Kunwari panahon ng kampanya, may nagsasabi, hindi raw magnanakaw yung mga Marcos. Sabi ko, hindi mo na ako nagsabi magnanakaw siya, Supreme Court eh. Yeah. Puntahan yung Supreme Court decision, nakalagay dun eh. Yung labas na sa official na kinita in government ng mga Marcos, considered as ill-gotten. Ano ba yung sabi na ill-gotten? Eh, di ninakaw. So sabi ko, hindi ako nagsabi yan. Pinadala ko yung Supreme Court decision. Pinost ko na rin para hindi na siya mahirapan maghanap. Yung mismong, yung portion. Ayun, gumalaw yung goalpost eh. Sabi niya, bakla ka naman eh. Sabi ko, hindi ata kasama sa usapan. Hindi ata kasama sa usapan to. Hindi mo na ako bakla, pero ba't parang ako yung nasakdal bigla? Ganun din sa akin. Mataba ka naman eh. Ganun, di ba? Ganun, it's so hard to, yun yung interesting na topic kasi ito yung masaklap eh. Liberal politics ngayon sa Philippines or ngayon, the proverbial opposition ngayon sa Philippines has been branded very elitist, no? Yeah. So, na totoo naman. Yeah, totoo. And then, ang masaklap doon, it's being supported by people in the comment section na talagang, let me educate you, parang ganun, di ba? Totoo rin. Wala kang alam, bobo ka, di ba? Ganun klase. So, ikaw, ano ka rin? You're a professor ba sa UP, di ba? UST, okay. And then, pag nagturo ka ng klase, at least, alam mo, like most of the people there, syempre mga iba school bukol, they're willing to learn. They're opening up their minds. They attended school, di ba? They're paying for tuition. Pero pagdating sa comments, I feel like, kahit tama ka eh, if you dispense or parang regurgitate o sinukahan mo sila ng facts, hindi na natatanggapin yun eh. Ingay. Mas closed off eh. So it's a tricky situation because how do you now not educate them is the term, no? Parang enlighten them or something. Paano anong mangyayari doon? 'Di ba? Paano siya mangyayari? Sinusubukan ko yung backdoor eh. Minsan siguro masyadong heated yung conversation sa politika. Yeah. Minsan naman kasi direkta, di ba? Yeah. Front door ka dadaan. Pero why don't you go through the back door? Yeah. Daan sa joke, for instance. Kaya nga pinag-aaralan ko yung mga stand-up comedy eh.
dinadaan ko sa parody, ibang videos, sarcasm. Yeah. Na unfortunately, ang hirap ipaliwanag sa mga tao ngayon. Lalo yung sarcasm. Yes. So, there are different ways, pero lahat yan work in progress eh. Kasi iba yung emotional attachment ng mga tao sa narratives eh. Super. Kunwari, di ba, sabihin ko lang sa'yo, yung binili mong t-shirt, ang pangit. Di bagay sa'yo, dapat binili mo yung isa. Di ba masasaktan ka? T-shirt pa lang yun ah. Eh pag sinabi ko yung binoto mo, magnanakaw, di ba tanga ka? Di ba lalong masakit yun? Yeah. So sabi ko, ganun din naman ako pag sinabi mo sa akin, Yes. ma-offend din ako eh. So iniiwasan ko yung subukan mag-convert eh. Parang siguro, pwedeng pag-usapan ito. Ito yung detalye pwede na pag-usapan. Kung may ma-trigger sa'yo na something, that would be good enough. Yeah. It's very hard to do it. For the longest time nung election, if I do something na parodical, that points out the flaws of a certain candidate or whatever, it becomes the same. Ganun eh. Hindi, I would think na ito na yung facts. I lay it out. I use it, parang ganyan, sound siya, you think that will be enough eh. Pero parang mas ano pa nga eh, baliktad pa yung effect eh, parang mas nagagalit pa sila lalo. And Hindi sila mako-convert sa ganun eh. Oo, mahirap. Parang in-embrace na nila yung facts nila. Yes. Diba? Kumbaga wala na tayong common ground eh. Oo. Diba? Ngayon, now we're approaching another elections next year. A journalist like you, do you feel a certain amount of pressure to kind of like set your viewers the right way? Merong ganun. Oo. Pero kasi ngayon, ini-imagine ko na yung yung mga pwedeng diskarte going into the elections. Yeah. Kasi hindi tama yung ginagawa ng marami sa amin na pagtapak ng kampanya, dapat voter education. Yeah. Yung education na word, offensive na nga sa iba. Eh. Ikaw lang ba educated? Medyo condescending. Condescending Yeah. yun, di ba? So ginagamit na ibang term, voter information. Ah. Pero even then, the way we say it, parang ang pangit pa rin, di ba? It's the fact na parang, guys, Oo. matuto kayo. Parang ganun eh. Parang lagi may condescension, di ba? Yeah. Tapos sinasabi ka, ito nakaka-attend ako ng mga closed door meetings ng mga political scientists eh. Sinasabi nila, hindi, dapat bumaba tayo sa mga tao, paliwanag natin. Sabi ko, ibig sabihin, napakataas siya talaga. Oo, yun talaga eh. Pupunta ka sa ganyan. Yung fact na parang ganun na... And ako, I was part of the Lenny campaign when they do the door-to-door and then they tell and they explain na parang ganun. I admire all the effort of everything. Pero I'm pretty sure may mga tao doon na they feel like no-condescent sila. Alam mo yun? Ingay, kasi hindi nila makapture yung narrative ng mga tao. Yeah. Di ba? Pero magugulat So ka hard. bakit yung may corruption na, bahid ng corruption na capture eh. Yeah. Ibig sabihin, na-control nila yung narrative. So they're doing something right. Oh. I mean, they're doing something to benefit them that the liberals cannot do. Parang ganun. Marami. Kasi Oo. masyadong self-righteous yung dating ng mga liberals. Eh. Yeah. Not the party in particular. Yeah. Pero kasama na kayo. Lahat. Lahat, diba? Yung dating eh. Diba? Dating talaga. Iba talaga yung ano nila. And that's hard to shake off. Stigma na yan eh. Kumbaga parang may joke yung isa naming comedian, si James Karaan, na ang may kaklase siya Nakakatawa na, yun. Very deadpan yung humor. Magaling yun. Meron siya kaklase na sinisi niya na siya yung tumae sa shorts, pero siya talaga natae sa shorts. Tapos for the longest time, binaran siya na tumae sa shorts buong buhay niya. Ganun yun eh. It's the same thing with liberals, they getting branded elitism. Kahit anong mangyari, yun na yung stigma mo, yun na yung image mo. And it's gonna be very hard for, I think, liberal politics to prevail, I think. Oo, kasi hindi siya sexy topic eh. Hindi nga Mahirap labanan yung populist narrative eh. Yeah. Kunwari, wala kang pambili ng bigas, bibigyan kita. Yes. Oo nga. Gawin mo Grabe. lang convincing eh. Simple, no? Kesa ipaliwanag mo yan sa tao na hindi, dapat ganito. Kunwari, Oo. tumatakbo ka sa pagkakongresista, hindi mo naman trabaho magbigay ng bigas, diba? Trabaho mo gumawa ng batas, Yeah. tsaka mag-oversight. Oo. E paano mo mapaliwanag sa mga tao yun? It's such a, ang hirap din kasi siyang i-balance or whatever. Kasi ako, when the time came na talagang nandun na, election, di ba, puro political yung mga ginagawa kong mga content and everything. And then, malalaman ko na, hindi pala siya ganun ka-effective. Pero I'm getting all these views. I'm getting all these, And I did really, nag-conscious effort ako to lessen it because I was being told na from people na talagang, I think we should lie low and not, wag masyadong maging kumag as liberal, as representing the liberal party, I guess. So parang
yung mga followers ko naman na nagka-clamor for it, di ba? Parang hindi sila nasasatisfy. Again, parang ganun. I used to do like a parody na DDS troll, DDS troll trainer ako. Parang ganun. O, paano kayo magre-respond pag sinabihan, hinanapan kayo ng facts? Bigyan ako ganyan. Ganun, di ba? Ako naman yung recruiter. Diba? Dapat pala mag-collab tayo. Bigyan niyo ako ganyan. Tinigil ko yung lahat because parang hindi na siya, I'm getting the views, pero nakakita ko ng galit from my side and then the other side. So parang hindi yata siya nakaka-contribute in the long run. So I feel like if there's something damaging, titigil ka. And then now, on the flip side naman, if you don't do those things, hindi rin magiging malakas yung platform mo because, alam mo yun, it's very hard talaga. Matinding balancing act dun. Yeah. Kasi ito, for instance, pagpatak ng kampanya, yung mga vloggers, yung mga kung ano mga ginagawa sa social media, yung mga showbiz people, i-hijack naman yung journalism. Yeah. What do I mean by that? Mag-i-interview ng mga kandidato. Nakita natin ng 2022, Yeah. di ba? Sa tingin nyo, hindi kumita yung mga yan. Pangalawa, sa tingin nyo, hindi prepared yung questions. Yeah. Kasi kung honest to goodness journalist ka, hindi mo dapat binibigay yung questions You in don't advance. skirt around. Diba? Yeah. You ask the hard questions. Yes. Ito yun na yung ginagawa ng mga celebrities na nag-i-interview mga vloggers Yeah. ng 2022. Kulang na rin red carpet eh. Totoo. Diba? Oh, ito po yung interview. It's, Diba? they always ask for, kahit ako sa podcast ko, nakakuha ko ng iba, a lot of the ones that don't come on when I say na parang, when they ask for guide questions and I don't give them, a lot of the ones don't. Yung maraming tao na hindi na tumutuloy. Hindi matutuloy. Oo, wala yun. Konting-konti. Yung Lost mga nila tumuloy sa podcast ko na walang walang approved questions yun at all. Oh. Rule ko rin yun eh. Yeah. I never gave advanced questions. Saka sana live, di ba? O live. Oo. Yun yung Dati, masakit. nung nasa ANC ako, alam ko may isa ako na-reject na government official. Kasi ang kulit, yung staff niya, hingi ng hingi. Bigay niya yung advanced questions. Yes. Sabi ko rin sa coordinator namin, palitan na lang natin. Hayop na yan. So binigyan niyo na advance pag Hindi. pinalitan niyo. Pero pa ako dati na-interview sa ANC, nakakaano. Ito naman naawa ako. Yung police official mukhang first time yata magpa-interview on live TV. Meron siyang staff nakatayo dun sa likod ng camera, yung staff. Merong flashcards. Eh nung nakita ko yung flashcard, sabi ko, yari ito. Kasi hindi ko na masusundin yun. Tsaka hindi ko alam yung laman nun, di ba? Nakikita ko yung staff, nagpapanik. Talaga. Tapos yung police official, siya yung parang, Pag naman, hindi mo naman kalambembangin Oo. Diba? Unnecessarily. Parang medyo mo naman. Oo, tulungan mo ng konti. Tulungan mo naman. Huwag mo na may kakanal, di ba? Kasi baka sa ibang tao, parang shark smelling blood in the water. Hindi naman gano'n. Yun din ang misconception ng ibang tao. Yeah. Na siguro pag gusto mong hard-hitting kailangan, bembangin mo, di ba? Yeah. Hindi naman gano'n. Kumbaga, there are people in government who deserve that. And there are a lot of them. Oh, yeah. Pero may mga tao na naman, well-meaning, and dapat ang baseline dyan, dapat may respeto pa rin. Yeah. Pwede ka naman mambembang ng nagagamit yung term na bembang. Pero do you find it, ito medyo baka nakaka-shake ng feelings pero you have a decent following on YouTube. You do all of these episodes. Do you find it irritating na may nakikinig sa'yo, na fan mo, but yung takeaway niya mali? Ganon, may ganon Minsan na parang... Minsan. Actually, minsan nga. Idolatry na yung dating. Minsan nababara ko nga Hindi ka na pinapakinggan. Talaga binabara mo? Minsan. Hindi kasi naturally, ganun yung personality ko Kaya minsan nagpe-preno rin ako Oo. Kasi minsan, sasabihin nila, lalo pag mali yung takeaway, tama yung sinasabi Yeah. Yung mali yung conclusion na rin sa sinabi Hindi mo alam kung sarili mo yung sisisihin mo o yung sila Hindi, ba? pag ganun kinakall out ko. Okay, great. Sabi ko, sir, mali po yung intindi nyo. Tsaka mali po yung sinasabi nyo. Yeah. Kumbaga, hindi ko sinasabi to dahil galit ako sa politiko na to. Kung yung idol nyo yung nakaupo, ito rin yung sasabihin natin. At the cost of, At the cost of losing, ang hirap na nga maghanap ng followers, di ba? Okay na yun. Kesa kumala. Isang problema kasi natin yung education, di ba? Yeah. Yung learning poverty natin, yung 91% sa World Bank, sinasabi, Intense. 10 years old na mga bata, hirap magbasa. Yes. 91%, 9 out of 10. Yun pa yung nasa school system. Paano pa yung wala? Yeah. O tapos, di ba, pinakamadaling paraan para mag-spread ng disinformation video. Imagine mo, wala ka na sa school, kinukonsume mo video, hindi na-develop yung critical thinking mo. Kawawa yung current and next generation natin. Yun talaga yung critical thinking and yung comprehension. Kasi sanay tayo ng, ito yung analysis ko dyan Sa media,
parang cult of personality eh. Parang kung ano ang pinresent ng platform na to na star, yun ang star. Oo. Parang ganun ang dating. Kumbaga parang ngayon lang tayo nakakita ng mga tao na nakikita yung journey ng isa. Kasi pag YouTuber ka, di ba, nagsimula ka 0 followers. Oo. Nakita talaga literal yung journey ng isang tao na from this to that, di ba? Pero dati kapag ito na, ang sinasabi naming megastar ng bayan, ito yun. Totoo yan. So now, nare-develop yung mga tao na ano bang sinabi nila, yun yung lead. So pag may taong tulad ko, now I'm doing a show, pero wala akong basbas ng malaking platform, malaking channel, di ba? So isipin nila, gaya-gaya naman to, poser to. Kasi parang sa utak nila, wala naman tong wiring na ano. Pero nung nagka-Netflix ako, biglang, ito pa, pare, ito yung star, ganyan, credible. Parang biglang may credibility na gano'n. Nakilala ka dahil sa Netflix. Parang ganun, di ba? So ako parang, bakit tayo naghihintay ng accolade bago mo bigyan ng credibility ang isang tao? Ba't di mo pakinggan yung actual work? Di ba? And then, analyze mo, natawa ka ba? Okay, good. Di ba? Bakit parang takot na takot silang magsabi ng, kumbaga, sarili nilang preferences? Oo, totoo yan. Doon mo makikita yung casual supporter. Yes. Yung mga nakilala ka lang ngayon. Ako, pinapanood kita dati pa. Oo, so makinig ako sa stand-up comedy. Yeah. Pero totoo yan eh. Tas ang masaklap doon, yung pag sinasabi nating umaabot na the point na parang nagkaka-followers ka because hindi dahil sa work mo or ewan ko, but for some reason, hindi ko maintindihan yun honestly. Nahihirapan ako doon. Sa mundo kasi natin magkaiba kasi ikaw, I can only surmise, no? Kasi mundo mo yan eh. Sa journalism kasi, isa sa pet peeve ko, lalo pag TV, pag pogi ka o maganda ka, lalo sexy ka, Yeah. unfortunately, miski wala kang alam, Oo. automatically bibigyan ka ng break. Yeah. Ang maghihirap yung producer mo. Tsaka, kumbaga, parang artista sa atin, di ba? Yeah. Gumagawa ng pelikula to fit the celebrity. Yes. Pagpapracticean yung pelikula para matuto umacting. Which is very frustrating. Yeah. Dapat kasi, you go through the process eh. Walang shortcut yan eh. Pag-aralan mo, di ba? Kasi lalabas kung bimbo ka eh. Pag nandun ka na sa... Ma-expose ka. Ma-expose ka talaga eh. Pero kung meron kang army behind you to curate you, di ba? Walang problema. Maraming poser din sa journalism. Ngayon, hindi mo naman kasalanan kung maganda ka, pogi, o marami kang followers. Ang sa akin naman, kung nandun ka na, ilan ba yung mga taong na-bless ng ganung opportunity? Exactly. Take advantage of it to do something very relevant. Kumbaga parang 7'4 ka, matangkad ka. Hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kasalanan yun. Pero sumentro ka na sa gilas. Parang ganong klase. No? Patuto ka na mag-basketball. Patuto ka nag-basketball. Sayang eh. Huwag ka mag-doktor. Huwag kang magsugod bahay lang. Diba? Kasi blessing yan eh. Yeah, diba? Ilan ba sa mga tao na nabibigyan ng ganung opportunity? Tama. In term na influencer, napakapangit pakinggan eh. Diba? Hmm. Sa akin, it's very ungrammatical, very... Ungrammatical. Basta pangit eh. Pero tanggap ng lahat, diba, influencer? Ilan yung katulad mo, diba, Red? Yeah. Ilan yung nabibigyan ng following, opportunity, tsaka platform. Yeah. So, yung mga mas malalaki sa atin, mas malaki responsibility sana mas gamitin nila for social good. Yeah. Pero may argument din na parang, baka kaya sila maraming followers because they use it that way. Alam mo yun, they don't use it that way. That's very true. Pero sa buhay yun na lang ba? Oo nga. Diba? Yun yung masaklap din. Ito. Mahirap yung sa inyo because yung natural way of tackling your issues or dispensing your content is very against a lot of, like, kunwari, pag pag-uusapan nyo ang isang fact for isang oras, which is dapat yun yung gawin, is very counter to how people consume content right now. Yun ang creative opportunities eh. Yeah. Kaya dinadaan ko sana. Mas lalabas yung personality mo sa journalist pag sa social media. Yeah. Again, may boundaries ka pa rin eh. Pero minsan, isang oras yan eh. Hindi naman pwedeng very formal, di ba? Hinahalo ko na humor ng konti. Yeah, dapat. Konting sarcasm, Make it konting palatable, biruan. no? Pero minsan, ito yung sinasabi mo kanina, minsan maliligaw ka rin ng konti. Kaya babalik mo, di ba? Babalik ko. Teka, pero puro joke na yata ito. No? 1 hour yan. Ang hirap sa araw-araw. Grabe. Sobrang hirap Pero masaya siya, honestly. Do you see na parang that you're getting a sizable amount of people subscribing to you, watching you every day? Is it sort of like a parang, I think it should be used as a case study na parang, okay, may glimmer of hope on how to dispense this kind of Bahala na yung mga gagawa ng thesis ko. Pero ang masasabi ko lang, nung sinimulan ko siya, isa sa mga challenge na naisip ko, kasi ang daming dirt sa social media ng time na yun, di ba? Yung maglalaba ka na bumabakat yung breast mo, marami ka ng followers, di ba?
Sabi ko, gusto ko lang may patunayan sa sarili ko na there's a niche. Yes. There's a corner on social media Mm. that would consume serious content Yes. for certain people. Oo. Yun lang gusto kong patunayan. And honestly, meron pala. Oo. Yun. And it's very hard what you did. It's parang what you keep doing until now because yung signal light mo to attract all of these people that consume signal content, you're keeping it on every day. Oo, tsaka kung nakadepende niyang kabuhayan mo. Pressure talaga yan. Hindi kasi pag nakadikit ka sa big network, di ba? Pumasok ka o hindi. Although pag talent ka, pag pumasok ka, wala kang bayad, di ba? Mm. Pero meron kang stable income for Yeah. every month, di ba? Dito kasi, pag independent ka, you have to... Meritocracy dito eh. Kung kailangan doon ng views, nandun ng pera eh, no? Parang gano'n. Oo. Yeah, it's very hard. Pero the way you do it, mahirap pa. Tawag doon, again, yun nga, people don't consume content that much, that kind of content anymore. Kumbaga parang hindi siya glossy, hindi siya palatable content. Eh. Isa example niyan, ginagawa ka rin ito dati na nasa big network pa ako. Yeah. No? Ano bang pwedeng i-topic sa isang discussion? Mm. Maraming hindi sexy na topic eh. Yeah. Sa akin, wala akong pakialam eh. Oh. Kailangan pag-usapan eh. Environment. Yes. Ngayon sa YouTube channel ko, pag pinag-usapan yung Bangsamoro, bumabagsak yung views eh. Nakikita ko. Nakikita ko minsan kung ano yung pag-sexy topic, 100 plus thousand, mas makikita ko na video, 8,000 views. Parang, Pero kailangan talaga eh, di ba? kailangan siya gawin. Parang happy na ako dun. Yeah. Na kahit pa paano, may na-deliver ka na message. Yeah. Di ba? It's very, tawag doon. Yun yung tinatry namin gawin dito. I hope it's palatable. Yun lang naman iniisip ko, parang tawag doon, sana pag may nakapanood, may ano. Pero so far, syempre, yung mga glossy topics pa rin yung, kumbaga parang, may episode ako about economy, may episode ako about Eraserheads. So, mas doon tayo, mas Eraserheads yung, mas Eraserheads yung kinonsume, di ba? Parang ganun. So, man, it's so hard. Pero, what you have now, anong long-term plan mo dito sa Facts First? Like, may ano ka ba? May pipe dream ka ba? May vision ka ba? Gusto ko mas malaki talaga. Yeah. Kasi ano siya, I put up a company behind it. Yeah. Tapos, may mga na-imagine ako ng mga content and then... Hindi lang ikaw. Oo. Yeah. Tsaka expansion. Yeah. I'll get more people Yeah. para mas marami kang ma-reach. Yes. Multi-platform. Very, very ano. But also, dumalaki din yung danger. Yun nga lang, kailangan talaga ng quality control. Oo. Tsaka yung tawag dito, marami, parang ito yung social media, di ba? Yeah. Miski marami kang followers, sa tingin mo, ito lang yun eh. Yeah. Di ba? Yeah. Yung iba yan, iba yung kinukonsume Iba nila. yung consume nila. Tama. How do you reach them? So hard. Di ba? Ngayon nga, explainers, nasa sense ko, parang hindi na siya ganun palatable eh. Siguro 2 years ago, palatable yung explainers. It's hard. Yeah. So yun, medyo tinitweak ko ng konti. It's a I don't think it's a not just a content issue because kung kinilatis mo lahat ng mga content mo, maganda siya eh. Alam mo yun? I think it's tawag doon, it's a long, hindi ko rin masabi na platform din siya. Like, kunwari, kung ilagay mo sa Netflix yan, hindi naman guaranteed na i-consume din yan. Eh. Kasi parang dun ako eh. Parang dati, nasa social media lang. Pag nasa Netflix ako, ano yung magiging superstar? Para si Jokoy, parang ganun. Hindi naman eh. Parang, I think it's just really, kailangan siyang to keep at it and at it and at it. Hanggang long term siya. Baka mamaya mag-benefit nito next generation pa eh. But as long as there's movers, doers, I think yun totoo yung talaga sinasabi mo. mahirap. Nag-click sa akin yan. Hindi ka pwedeng one-hit wonder. Hindi pwede. Social media. May nanood na 1 million dito sa isang post mo. The following video, pwedeng 1,000 lang yan. Wala eh. na. Diba? It's such a, kailangan talagang, meron ngayon, pero sana mas marami pa gumawa. Yun din yung akin eh. Sa stand-up comedy, sinasabi namin, oy, sikat na kayo ni ganyan. Kayo nila GB, nila James, nila Victor. Pero sabi namin, important i-develop hindi namin iniwan yung eksena eh. Important i-develop yung eksena because hindi pwedeng nakasalay lang sa 4-5 tao yung buong scene, di ba? Oo. So, it only becomes a movement if there's a lot of people doing it. So, hopefully, then, with journalism din as well, hopefully, hindi masyadong threatened yung journalists natin. Hopefully, they get compensated better then para ma-incentivize to do it, 'di ba? It's very and everything. At saka sana yung it's hard to maintain yung journalistic integrity pag nasa
malaking Big company company ka. Big corporation. Yeah, Totoo yan. oo. Kasi kahit anong sabihin ng may-ari na we support through journalism, ano yun, lip service Oo yun. naman. Pag Oo. medyo nasukol na siya, kunwari, tinawagan na ng politiko yan, medyo tinakot na, Mm. o tinawagan ng katenis, Oo. ano na yan? Ang unang sacrificial lamb dyan yung ano. Oo. Unang sacrifice yung journalist. Tsaka ano siya eh, there's a lot on the line pag ganun. So I think there's a very brave format that you're doing and I applaud you for that. Thank you so much. Salamat. Thank you for sorry nawalan kami ng oras. Kanina pa ako sinasabihan ng 5 minutes left eh. Kaso parang ang dami ko pang gusto pag-usapan. Sorry. Gusto ko kita interview eh. Oo ba? May mga tanong ako sa'yo. Sa next episode namin, siya mag-interview sa akin. Dito sa Medyo Serious Talk Show, every Tuesday night at 1 News. Tama ba ba? Tama ba? Every Tuesday night at 1 News, 9 p.m. At kung wala kang TV tulad ko, meron yan nasa YouTube. Just type the Medyo Serious Talk Show. Kahit huwag nera-dolero. Yung medyo serious, baka medyo serious, baka hindi pa eh. Medyo Serious Talk Show. Type mo lang yun and then makikita mo na. Thank you so much, sir. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Next week.